Sound check. Wait lang pala. Yun, isang pinagpalang umaga po para sa atin lahat. Inaanyahan ko po kayo na ang bawat isa ay tumayo. Yan. At pakibati ang iyong katabi na isang pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. Alam ko po ang bawat isa maraming ginagawa, may mga problema sa buhay. Pero andito tayo ngayon dahil sa pagsamba sa Panginoon, sa Panginoon. At encourage ko po ang nasa online attendees po na please like and share para po mas marami pong makarinig na salita ng Diyos. At papangunahan na po tayo ng ating worship team. Good morning. Ito lang narinig ko. Sabi po sa Awit 104 verse 100 Awit 100 verse 4 and 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan niya, siya'y pasalamatan, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pumupunta po tayo rito, hindi para sa tao, hindi para sa katabi, kundi narito tayo upang magpuri sa Lord, makinig ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Kaya po sa umagang ito, ihanda natin ang ating puso, ang ating kaluluwa. Kung ang sarili mo man ay hindi pa ready. Si David, sabi niya, kinakausap niya ang kanyang kaluluwa at sinabi, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Sa umagang ito, patuloy tayo magpuri sa Lord at sabihin natin sa ating sarili, kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, patuloy mong sambitin sa Diyos. Din ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa sabihin mo sa Diyos, Lord, aawitin ko, walang katumbas ang pag-ibig mo. Lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, oh God, Jesus.
man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos. Oh Jesus, we worship you. Oh God, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang, sa huling pagkakataon, sabihin mo sa Diyos, wala kang katulad, wala kang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, oh Diyos, wala kang katulad, papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na banal. Patuloy po tayong pumalakpak at magbatian. Ito yung pagkakataon mo upang siya'y batiin, kamustahin sa oras na ito. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa umagang ito. We worship you. Pagkastan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hiniling mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmamasdan ang kabutihan, di kay talagang mamamahanga sa Diyos. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hiniling mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Di
na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na kang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Diba? Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Thank you, Lord God. Sa biyaya mo, kami sapat na, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Jesus, we worship you. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan. Jesus, sa aming mga buhay, ikaw ay maghari, ikaw ay madakila. Jesus, Jesus, we worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Ikaw ang kailangan sa buhay ko. Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, Jesus. We need your Holy Spirit in this place. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang po, Panginoon. Wala na pong iba. Ikaw ang pag-asa ng bawat umaga. Ang nais ko tuwing ay kapiling ka. Umaasa
worship you. Kahit hanggang ang buhay ko'y nagbabago sa piling. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay at sabihin natin sa Diyos, umaasa kami, Panginoon, sa iyo. Naghihintay, Panginoon. Naghihintay sa iyo ang puso ko. Panginoong Jesus, narito ang aming puso. Ikaw ang kailangan nito, Panginoon. Kahit na saglit lang ay parang kay tagal. Minsan pa sa huling pagkakataon, sabihin mo sa Lord, Panginoon, umaasa ako sa iyo. Marami akong panalangin. Hallelujah, Jesus. Umaasa kami sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Naghihintay sa iyo ang puso ko'y nananabik sa piling mo. Kahit na saglit lang ay parang kay tagal. Ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Kahit na kahit saglit lang, Panginoon. Kahit na saglit lang ay parang kay tagal. Ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Sa iyo, Panginoon, nagbabago ang aming mga buhay. Nagbabago sa piling mo. Sa iyo lamang talaga, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, purihin ka, oh Diyos. O purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Hallelujah. O patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, O Diyos, dahil yan ang karapat-dapat para sa nag-iisang Diyos. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ng may pasasalamat, may pagpapakumbaba, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa oras na ito. Upang walang maging hadlang, O Diyos, sa paglamit namin sa iyo, Panginoon. Walang maging hadlang, Panginoon, sa aming mga pagpupuri, Panginoon. Kami makakapagpatuloy na sasamba sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay na walang katumbas, O Diyos, ang lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa anumang aspeto, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy naming nararanasan, Panginoon, saan man kami dumako, O Diyos. Bagamat kami nagkakasala, Panginoon, Ikaw, Panginoon, na nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paano ang magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy mong pangungusap sa amin, Panginoon. Yung wisdom mo, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, ay pinasasalamatan namin, O Diyos. Tunay na kung wala ka, O Diyos, sa aming buhay, wala kami, Panginoon. Hindi kami makakatayo sa iyong presensya, Panginoon, kung hindi, Panginoon, dahil
iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na gagawin mo pa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga mensahe mo, Panginoon, na magiging aral sa amin, Panginoon, magiging kalakasan, O Diyos, na magtutuwid, Panginoon, sa aming nilalakaran, Panginoon. Tunay na Ikaw ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kami, Panginoon, ay lumalakad, Panginoon, ang Ikaw, Panginoon, ang aming kasama, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy kang mangungusap sa amin, Panginoon. Sa isang linggo, Panginoon, na may pag-iingat, Panginoon, kami naririto, Panginoon. Taglay, Panginoon, ang iyong pag-iingat at ang iyong kalakasan, Panginoon, ay nararanasan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming tinataglay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, O Diyos, kami hindi makakatayo, Panginoon. Wala kaming ibang maipagmamalaki, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoon. Ang maipagmamalaki namin, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkukulang, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy at patuloy naming mararanasan hanggang Ikaw, Panginoon, ay dumating, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan. Patuloy kang mapapurihan, Panginoon. Ang pinakamataas na luwalhati ay karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. O purihin ka, O Diyos, purihin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Deuteronomy 28, verse 1 to 14. Kung susundin lamang niyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasahin niyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos na ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inahin, butil at mga pagkain na magmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway ay magtatangkang lumaban sa inyo, ay matatalo niyo sa tulong ni Yahweh. Salakayin nila kayo, ngunit magkanya-kanya silang pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansa matatag at nakalaan sa kanyang kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganon, makikita ang lahat ng bansay na ako'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sa pasasagaan niya kayo sa lahat ng bagay, pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at sasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan. Sa kapanahunan, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo magugutang, sa halip kayo pa ang pagpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi magbibigo kung susundin niyo mabuti ang kanyang mga utos at ibibigay ko sa inyo ang ngayon. Huwag niyo lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba sa lingkod sa mga Diyos-Diyosan. Marami po salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Pwede po bang maitaas ang kamay ng excited sa hipo ng Lord? Nagkakaroon ng pagbabago ang buhay ng isang tao kapag excited sa presence ni Lord.
yung ang wala kang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Gustong-gusto natin ng bukas na langit. Tama? Kasi pag bukas ang langit, andun yung pagpapala ng Lord. But in the book of Deuteronomy, as Brother Aljo read, merong dapat gawin ang pagsunod. Isang pagsunod yung pagsamba sa Panginoon. Wala kang ibang inaasahan. Alam niyo po yung itsura ng isang tao na wala nang inaasahan. If you can take a look at the people in the hospital, wala silang ibang maasahan, wala silang ibang gustong sambitin kundi ang gumaling sila. Sa umagang ito, lahat ng desperate sa Lord. Lord, gusto namin ng bukas na langit. Pagbukas yung langit, may pagbabago. Pagbukas yung langit, nababago yung puso namin. Pagbukas yung langit, madali na lang yung pagpapala. The question is, are we willing to obey God? Ano ka pa ba, what you call it, nauuhaw ka pa ba sa presence ni Lord? Nagugutom ka ba sa presence ni Lord? Now, as we lift our hands, yung sinabi na kahit saglit lang parang matagal, yung nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo napapansin, lumalago ka. Hindi mo napapansin, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Natututong magpatawad, natututong magpala, natututong sumunod sa Panginoon. Umaasa, naghihintay sa'yo ang puso ko. Nananabik sa piling mo. Can we say that? Lord, nananabik kami ngayong umaga. Oh, kahit saglit lang, ay parang kay tagal. Ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Sa iyo maasa, umaasa. Come on, kausapin mo si Lord. Sa karabasyan na rabababa. Oh, Yahweh, ang puso ko. Nananabik sa piling mo. Kahit na saglit lang, oh Yahweh. Come on, Lord. Ang puso, come on, nagbabago sa piling mo. For the last time, kahit umaasa kami sa'yo, umaasa, Lord, umaasa kami sa iyong presensya. Father, we declare an open heaven right now. Ang puso ko'y nananabik sa piling mo. Kahit na saglit lang. Lord, kahit saglit lang. Yung isang saglit na paghipo mo sa amin. Ito yung sinasabi ng mga umaasa sa Lord. The
Damahin mo yung yakap ng Diyos. Sa piling mo. Sa Karabasyanda Rabababa. Kahit na saglit lang ay parang kaitagan ang buhay. Sige po. Lahat ng umaasa ng bukas na langit sa Karabasyanda Rabababa. Kahit na saglit lang ay parang kaitagan ang buhay ko'y nagbabago sa lahat ng nais makaranas ng bukas na langit sa Karabasyanda Rababa. Kahit na saglit lang ay parang kaitagan ang buhay ko'y nagbaba. Salamat, Lord. Salamat sa huling pagkakataon. Rabakaya, Shanda Rababa. Oh, Yahweh, kahit na saglit lang ay parang kaitagan ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Pwede po ba pasalamatan natin ng Diyos? Ang buhay ko'y nagbabago sa tuwing kapiling kita, sa tuwing lumalapit kami, O Diyos. Salamat sa pagbabago ng buhay. Salamat. Ang buhay ko, ang buhay ko'y nagbabago. Panginoon, maging ang istorya ng aming buhay ay nagbabago. Ang buhay ko'y nagbabago sa piling mo. Sa Karabasyanda Rababa. Panginoon, maraming salamat. Ngayong umaga, nagdideklara kami ng isang pinakamagandang bukas na langit. Karanasan, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Karanasan na pagbabago na ang aming mga sarili, O Diyos, ay aming ibinababa. Humihingi kami ng tawad sa anumang mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Linisin mo kami, O Diyos, at nais namin ang karanasan sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, mapanuto kami. Gamitin po ninyo, O Diyos, ang iyong abang lingkod. At patuloy din po namin hinihiling ang pagpapala mo po sa mga kasama namin online. Father, we declare your beautiful presence to come near upon them right this moment. This is all yours, O Diyos. We dedicate to you this time. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa iyong kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Please be seated. Thank you so much, worship team. All right, so thank you so much. Okay, thank you. Okay na po yun. Kailangan ba? Pero naririnig naman. Nadidinig naman. Sige lang. Alright.
So, opening the door of heaven through spiritual authority. Kaya ang isang tao nagkakaroon ng lakas ng loob. Wow, pakisabi nga, lakas ng loob. Pakisabi, tibay. Wow. Di ba may kanta niyan? Tibay at lakas ng loob. Ah, ikaw na si Darna. So, hindi natin kailangan ang superpower. Tama? That is fiction. Alright? So, we have the authority. Ang kapangyarihan natin ay nanggagaling sa saan? Sa Panginoon. And the truth is, every believer has given an authority in Christ. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, ang kapangyarihan mo at ang kapangyarihan ko ay galing kay Kristo. Wow, di ba? Ang galing nun ha. Imagine mo, this authority is given by God, so it's a gift. And then, ang manifestation nito is in the kingdom, from the kingdom of God to earth. From the kingdom of God on earth. Oh, ibang klase. Di ba, pag binigyan ka ng regalo, thank you po. Pag binigyan ka ng regalo, anong nararamdaman ng binibigyan? Wow, ang saya. And then talagang thankful ka, excited ka to open the box. Yung iba nga, nakakakita ko, no, unboxing time. Kahit alam naman nila kung ano nasa loob. Bakit? Kasi in-order nila yun sa Shopee eh. Kaya lang. Kaya lang po, ang mga iba pong seller, they are requesting video habang ina-unbox kasi nga daw kung sakaling may palpak, may error, may damage, thank you po. Maniniwala sila na ang damage is coming from either sa transportation, so sa pag-transport nung product. Pero kung kunyari binuksan mo tas nalaglag, tas saka mo binidyohan, sira po yung nyo, product. So hindi nila yon i-honor. Kailangan i-unbox mo siya. So nakita namin ito, meron kasi kaming katrabaho. He ordered something like this one, speaker na may microphone. Tapos tuwan-tuwa kami. Tapos sabi niya, meron po bang damage? Kasi wala po siya sa loob ng faculty nung binuksan siya. So chinat lang po, ma'am, may damage po ba? Sabi ko, wala naman kasi kumakanta yung nagbukas eh. Na kasi yun yung ni-request. Pero, yung gift na authority o kapangyarihan na galing sa Lord, sabi mo sa katabi mo, wala siyang damage. At yung gagamit neto, sabi mo sa katabi mo, wala ring damage. Tama? So, either gamitin mo siya publicly o privately, gagamitin mo siya by yourself, katulad ng inaral natin, na lahat ng bagay na tinalian dito sa lupa ay tatalian sa langit, ano bang pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. So, that is your authority. Sino po ang gumamit niyan ngayong araw, ngayong isang buong linggo na lumipas? Amen? No? Simple lang. Sabi niya ganun, this is a gift from God, not to boast. No? Kasi nga regalo siya. Kung hindi nung lumabas tayo, may kapangyarihan ka na. Tama? Nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, hindi po may kapangyarihan ka na. Hindi po ganun. Kung hindi, ito po ay talagang galing sa Panginoon sa pakikipagniig natin sa Diyos. Yung sinasabi mo, Lord, masayang-masaya ako pag nasa piling mo ako. Tama? Uy, iniisip nyo agad, RIP eh. Hindi yun. Dadaan tayo doon, no? Pero hindi tayo nagmamadali. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako nagmamadali. Spiritual authority is like a key. Susi. Ang spiritual authority mo, yung kapangyarihan na binigay sa iyo ng Panginoon ay katulad ng isang susi na nagbibukas o nagbibigay ng kapangyarihan ng pagbubukas ng langit. Ang taga ko naganap ng picture. Kasi pag ginamit siya properly,
Hindi para ipagmalaki yung iyong sarili, hindi para katulad ng mga sinasabi na, oh, napalayas ko ang mga demonyo. Daming nasunod sa akin yung mga demonyo, kaya nga ang habili ni Kristo, di ba? Hindi ka magagala kasi sumusunod sa iyo ang mga demonyo na ito, kundi magala ka kasi ang pangalan mo ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Kaya itong susi na ito ng spiritual authority na sinasabi ay magbubukas sa atin ng langit at magre-release ng blessing. Pakisabi nga, blessing, breakthrough, and divine intervention. Imagine nyo paulit-ulit, pag sinasabi ko sa Lord, breakthrough, ako po ay naiiyak kasi nga ito yung theme natin sa anniversary. Kaya para talagang merong divine intervention. Tama? At the term open heaven means spiritual atmosphere. Pakisabi, spiritual atmosphere. So ang ilan, titingin talaga sa langit, ilan yung bubong natin? May bubong tayo. Tapos may bubong din yung etong building may bubong din. May third floor. Second floor, may third floor. So, paano kaya ako makakakita ng bukas na langit? Do I have to go out and then take a look at the clouds? Antayin ko na bumukas yung langit. Tapos, dadating si Elijah? Wow! Hindi ganon. It's an atmosphere. Pakisabi nga, atmosphere. Spiritual atmosphere na kapag ikaw yung naandon, kapag sinabing, si Earl yan. By the way, now we missed Earl. Okay, meron tayong engineer, ang kauna-unahang engineer ng Living Word. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ni Earl galing sa Cavite? Akala natin pinakamalayo na yung Santa Rosa. Meron pa pala. Saludo kami sa iyo. No? Excited kami na makita ka ang kauna-unahang engineer ng Living Word. So ano yun? If spiritual atmosphere where there is the presence of God. Hindi po pwedeng magkaroon ng atmosphere. Anong sa Tagalog ang atmosphere? Atmosfera, hindi po. Ay, kayo talaga. Anong, Ma'am Pia? Atmosphere. Pakisilip po. Atmosphere. Ano ba yun? Klima? Ano daw? Apakalalim nun, By the way, kapaligiran. Salamat po. So, atmosphere is kapaligiran. So magkakaroon po ng spiritual atmosphere o yung kapaligiran mo ay magiging mararamdaman mo na bukas ang langit hindi dahil maraming pagkain. Nararamdaman ko si Lord dito. Kain na tayo. Tama? Hindi po. Kung hindi may kita po, sabi doon, there is God's presence, there is the power that is pouring out without hindrance. Pakisabi nga, without hindrance. Kaya nga dun sa binasa po sa Deuteronomy, if you could read it, the whole chapter, may pagpapala sa pagsunod. Pakisabi nga, may pagpapala sa pagsunod. Hello po. Okay, thank you, anak. So, andito po si Christy. Kompleto na sila. Ay, di ba tatlo kayo? Si Shaolin. So, isa na lang kulang si Shaolin. Okay. Ay, si Sean pala. Thank you, Christy. Si Sean pala. Ay, si Shaolin. Okay, so linawin natin. Damahin natin ngayon. Alam niyo po, darating ang panahon, sabihin mo sa katabi mo, darating ang Panginoon na ang presensya ng Diyos ay mararanasan, mararamdaman,
tangibly. Hindi lang ng mananampalataya, kasi aware tayo. Tama? Aware tayo that when we sing songs of worship, when we pray, when we come to God with humility, alam natin ang presensya ng Diyos. Tama? Pero sa taong ito, kasama sa breakthrough, Ma'am Karen, can you write it please? Ang maganda kong secretary. Kaya, ay, wag na po, andito pala sa, diyan na lang sa planner ko na. Andyan yung planner ko. Mararamdaman, I declared it in the name of Jesus, I sense it in my spirit. Kapatid, pag naglakad ka, pag nagsalita ka, mararamdaman even nang hindi mananampalataya yung presence ni Lord sa'yo. Gusto niyo yon? Yung magugulat sila, pag naglakad si Ate Rochelle, sasabihin niyan, bakit ang bait nitong taong to? Tama? Pag naglakad si Kuya Conrad, bakit ang bait ng taong to? Damang-dama mo. Nararamdaman mo yung pag-ibig. Sino dito nakakaramdam ng pag-ibig ni Lord? Oo. Kailangan maramdaman din yun ng tao. Hindi, etong love na to sa akin lang. Makasarili ako, right? Hindi. Mga kapatid, panahon na at makakasama po natin sa breakthrough na even yung mga non-believers, yung mga hindi mananampalataya, mararamdaman nila kahapon. No, second time na po ito. Ate Pia shared the impact of leadership. Sabi niya, kasi andito lang naman yung mga babae. Sabi niya, nakita ko po, parang sa aking, sa kanya daw peripheral, sumasayaw daw, tumatalon yung mga kapulisan. Sabi ko sa kanya, oo anak. Kasi po, we have Kamafil, Boy Scout, tapos sa Anderson, and then meron kaming isang family na kasama. Sabi niya, para po sa aking peripheral, tumatalon, sumasayaw, pumapalakpak. Sabi ko, totoo anak, kasi nasa likod kami ni Kuya Dak. And then sabi niya, habang nagsishare siya, sabi niya, may nakita ko po, may babae po na umiiyak, hindi ko alam kung napupuwing ba siya, pero ang tagal niya. Sabi ko, totoo anak. Panahon na, sabi mo sa katabi mo, panahon na ang buhay natin ay patuloy na maging babad sa Panginoon para maranasan natin ang bukas na langit. Papayag ka ba bukas yung langit? Sinasabi mo bukas yung langit, nararanasan mo, pero yung dila mo, hindi, yung pinagsasabihan natin, yung mapasma pa din. Pwede ba yun? Sinasabi mo, nararamdaman mo si Lord, nararanasan mo si Lord, pero yung labi mo, pasmado pa rin. Masama pa din yung lumalabas. Tamang hinala ka pa rin. Pwede ba yun? Ang sabi dito, heaven responds to authority. So alam ng langit, alam ng mga anghel, na kapag ikaw ay lumapit na sa Diyos, yung pag sinabing, si Hana yan, sasabihin ng Diyos sa mga kanyang anghel, tumahimik ka muna. Kumakanta ng anak kong si Hana. Hindi yung nakakasampung kanta ka na. Tapos labas na yung litid ng song leader. Wala pa rin, gano'n ka pa rin, no? Bahala kayo dyan. Tama? Wala kang nararanasan. Wala kang nararamdaman. Pero by the way, please, huwag niyo pong ma-misinterpret yung word na nararamdaman. Kasi baka sabi, ang pagsamba, ang bukas na langit, ang spiritual authority, hindi lang nakabase sa nararamdaman. Baka mamaya nadadaya na tayo. Kaya, kailangan yung sinasabi sa Deuteronomy 28, may pagsunod. So pag sinabi, Lord, isusuko ko po yung aking labi, sino willing? Lord, naku. Kasi sabi ng Book of Proverbs, death and life are in the power of our tongues. Kung ano yung sabi nga ng Diyos, sabi niya, kung ano yung naririnig kong sinasabi ko sa inyo, kung ano ang naririnig ko, sabi ng Diyos,
na sinasabi mo, yun ang gagawin ko. Eh, ang sinasabi mo, hay, puto ko chita na buhay to. O, sa tingin niyo, anong gagawin ni Lord? Tapos sasabihin mo, kahit na saglit lang. Pag ganun-ganun ka pa, no? Sino yun? Sorry parang meron akong naalalang gusto ng tatay ko na singer. Pag ganun-ganun, kahit ilang lisay ang gawin mo, basta walang pagsunod, mangingisay ka na lang talaga. Hanggang ngisay ka na lang. Kaya gusto natin ng open heaven, gusto natin ng breakthrough, gusto natin ng spiritual authority. Please, gustuhin din nating magbago. Tingnan niyo po, parang biglang, anak, dyan na lang tayo. Opo, wag mo nang tanggalin dyan, ha? Nawala na bigla. Bakit? Kapatid, maramdaman mo yung burden. Sinasabi natin that people need the Lord, tama? Ma'am, can you shut this out? Kay Madam Pia. Diyan na lang naka. It pays off. Kapatid, the word of God is enough. Wala na pong buhay na meron pang mag-aalay. Jesus is enough. What He has done on the cross of Calvary is enough. Wala na tayong ibang hihintaying Messiah. Isa lang siya. Kaya kung hindi ka pa magbabago, kung hindi mo pa iisipin na, Lord, patawarin mo ko. Hanggang ngayon, yung dila ko pasmado pa rin. Imagine mo, ginagamit natin pampuri. Pero mga ilang araw lang ginagamit mo din pangsira. Isip natin. Kaya sinasabi ng Book of Romans 12:1 and 2, we have to offer our lives as a living sacrifice. Kaya nagkakaroon ng transformation kasi inalay yung buhay sa Panginoon. Hindi ka na para tumaya ng kung anong-anong taya na sugal. Hindi ka na para mangupit, mangkupit, tama? Ay, mangupit. Hindi ka na para doon. Uy, bakit? Tapos, wala pong tinatawag na white lies at black lies. Lahat po ng lies ay lies. Pag sinungaling. Pero ang good news, sa presence ni Lord, may pagpapatawad. Kaya yung bagabang gustong-gusto mong magalit, gustong-gusto mong manggigil, gustong-gusto mo awat na awat ka, gusto mo nang magsalita. Please, let's take a look at the spiritual atmosphere. Lord, kung nandito ka ba at ako'y magmumura, matutuwa ka? Nagtatanong ka pa. Saan ang sasagutin ni Lord? Sabi doon, no? Lord, kung nandito ka, tapos mag-iisip ako ng hindi maganda, tapos magsasalita ako ng hindi maganda, tapos magagalit ako towards this person, tapos sasabihin mo, kahit na saglit. Madali ba yon? Hindi. That's why when the door of heaven is open, He respond. The heaven respond to authority. Bakit? Kapatid, sino dito malakas ang loob na magsasabing, gusto ko talagang sumunod sa Lord? Wow, praise the Lord, ako din. It unlocks God's blessing. Dalawang bagay po sana to. First is to understand the concept of open door, and then ng spiritual authority, we have to understand at ito yon. Tapos second point is, what are we going to experience? Ano ang mararanasan natin kapag bukas ang langit? Sinong naniniwala may pag-asa pag bukas ang langit? Tingnan nyo, pray tayo ng pray sa ating government. Anong nangyayari ngayon? Na-expose. Tama? Nagpe-pray ka eh. Kagabi lang. Kapon ng umaga, nag-minister tayo sa mga kapulisan. Nung gabi, merong na-expose na isang chief PNP na maraming allegations, maraming ginagawang. Sino nag-expose? Kapwa niya pulis. Bakit?
Sabi mo sa katabi mo, may paglilinis na ginagawa ang Diyos. Sa church din. Sa family din, magugulat ka na lang, no? May lalapit, sorry po kasi nagsinungaling ako kanina. Alin yung mga nagsasabing gano'n, yung mga nagiging honest? Ako po ay nagpapasalamat. Bakit? Ibig sabihin, active yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, kumikilos ang gawa ng Panginoon. It unlocks blessings. Sino naniniwala? It unlocks. Ibig sabihin, nabubuksan. Ay, sino gusto na pagpapala? Abo, ako din. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Pag malaki mo, kapatid. Hindi ako magpapahuli. It resists the powers of darkness. Kaya nga sinasabi niya, walang makakalapit sa iyo. Walang masamang impluensya na maaaring lumapit sa iyo. Pwede po ba tayong tumayong lahat? And then what about if the heaven is open? If the spiritual authority is being exercised? Sabihin mo lang kung alin dito. If the spiritual authority is open, kapatid, sabihin mo sa 5 katao, if your spiritual authority is working, eto po. Sige. Sabi mo, if your spiritual authority is working, sige, kausapin mo yung katabi mo. The door of heaven is open. So, mabilis na mabilis. Kapag open, parang alam niyo yung mga bata tayo, sinong nakalaro nito? Open sesame. Taas kamay. Sabi niya, ang alam daw niya, close open, Ate Janet. Nasagot yung nasa likod ko. Sinong nakalaro niyan? Yung open sesame? Thank you, Ate Gina. Nakpakisulat. When the door of heaven is open, mga kapatid, sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin sa Lord. Lahat ng paghingi ng tawad, lahat ng paghingi ng yung pagpapakumbaba. Bakit? Ito po yun ha. Kapag bukas ang langit, 3 bagay ang nangyayari. Nagkakaroon ng divine intervention. Pakisabi, divine intervention. Imagine, ang simple mo lang. Nananalangin ka lang. Pero may ginagawa ang Panginoon sa kapaligiran. Nananahimik ka, parang sinasabi mo, Lord, ako naman yung nasa tama. Sabi ng Panginoon in Exodus 14:14, be still. Akong bahala sa iyo, anak. Bakit? Ipagtatanggol ka ng Diyos. Walang anak ng Diyos ang pinabayaan niya, sabi sa aklat ng Psalms. Kaya pagbukas yung langit, kapatid, kung may kailangang i-repent, kapatid, listen, pag may kailangang i-repent, mag-repent na tayo. Repent and confession is different. Pag sinabing repent, humingi ka ng tawad sa Lord, pero hindi mo na uulitin yung ginawa mo. Yung confession, pwede yung nagkamali, hingi ng tawad, nagkasala, Tuesday, hingi ng tawad, Wednesday, nagkasala, hingi ng tawad. Ay, confession lang po yun. Ang gusto ng Lord, repentance. Yung 360, di ba? Tingnan niyo po sa Ate Luna. Gusto niyo na? Gusto niyo na? Gusto niya? 180 lang yon. Hindi pwedeng 180 lang yung repentance. Pag repentance, talagang you are very sorry, Lord, patawarin mo ko, pinabayaan ko po yung aking spiritual life. Akala ko, malakas ako, hindi pala. Sabi ng Biblia, wag mong ipagmalaki, malakas ka ngayon, baka bukas, nakatimbuang ka na. Hindi lang po yun physical. Alam nyo, pati spiritual, pati isipan. Baka akala mo, okay ka, pero hindi pala. Huwag ka mag-alala, si Lord ang nakakaalam. No one can judge you. Sabi nga ng Itbulaga, bawal ang judgmental. Sa Pilipinas, walang judgmental. Kasi wala namang mapapala.
there is only one judge. It is God, not ours. Hindi natin trabaho mag-condemn, ha? Hindi natin trabaho mag-condemn. Hindi natin trabaho. Alam mo, ganyan ka naman pa, ulit ka naman. Nagkamali, lapit ulit, nagkamali ulit. Let's take a look at if the door of heaven is open. Enjoyin na lang natin. Pwede? Pwede po ba taas ang dalawang kamay, Panginoon, sa oras na ito? Ano po, please? Yung mabay. Sige, taas ang kamay. Sige, lahat ng naniniwala ng bukas na langit. Father, we declared in the spiritual atmosphere right now, Lord, ang kapaligiring ito, nagdideklara kami na punuin po ninyo ng iyong Santong Espiritu. Punuin po ninyo, O Diyos, ng iyong mga anghel. Lord, rabababa kaya rasyanda rababa. Sige mga kapatid, kung meron po tayong gustong ihingi ng tawad sa Lord, Panginoon, patawarin mo kami sa mga bagay, O Diyos, na aming mga nagagawa, sa mga bagay na aming nasambit ng aming labi na hindi nakaluwalhati sa inyo. Father, we declared right now, Father, we are using the authority that you have given upon us. Hindi po espiritu ng pagkatakot, kung hindi spirit of boldness. Lord, right now, we cast out all of the spirit that is not after the Spirit of God. Lord, ang pag-iisip ng hindi tama towards other people, we rebuke it in the name of Jesus. Maging po, Panginoon, hopelessness, we bind it in the name of Jesus. Lord, even sicknesses, we bind it in the name of Jesus. Lord, as the heaven is open right now, even unrepented heart, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Yung pagmamatigas ng puso, Panginoon, yung galit, Lord, matinding galit, selos, we bind it in the name of Jesus. Lahat ng espiritong hindi galing sa Panginoon, we rebuke it and we command it to cast out in the name of Jesus. And Lord, as the door of heaven is open, right now, we declare peace, we declare blessing, we declare breakthrough. Lord, breakthrough in the body, in the soul, and in the spirit. Rabakaya, Rabashanda, Rabababakaya, Koroshanda, Rababa. Come on, habang nakataas ang ating mga kamay, please be excited sa gagawin ni Lord. Sa Karabashanda, Rabababa. Come on. Let's declare it. Heaven is open. Heaven is open. Heaven. Come on. Declare it. And even for those who are in online, we declare an open heaven with you right now. Heaven is open. Woo! Come on. Heaven. Oh!
facial expression na excited siya. Come on! Pwede natin sabihin sa Lord, Lord, excited na po kami maranasan ang open heaven. Come on, we will declare, come Holy Spirit! Come Holy Spirit! Fill this place with fire, we declare it! Let the world may see your light. Love, power, and healing. Joy overflowing. God's river brings us life. Let us praise Him with all our sabay-sabay! Hey! Come on! Heaven is open here. Praise Him! Praise Him! Heaven is open here. Praise Him! Praise Him! Heaven is open here. Praise Him! Praise Him! Heaven is open here. Tingin po kayo sa akin. Kapag bukas ang langit, sinong naniniwala pag bukas ang langit, nagkakaroon ng restoration? Pwede pakisabi restoration. Minsan, kaya nahihirapan maka-breakthrough kasi yung karanasan niyang masakit nung nakaraan, hindi niya pa mapatawad. Sino willing magpatawad? Sino willing magpa-restore sa Lord? Okay, ganito yung gagawin natin ha. Hindi ka magpe-pray. Example, Ma'am Leonie, can I invite you? Hindi kayo magpe-pray. Okay, hanap ka lang, hindi mo katabi ha. Andiyan naman si... Yayakapin mo lang, babae sa babae, lalaki sa lalaki. I believe, mga youth, makinig, dito kayo pupili ha. Hindi kasi, mga anak, mga kapatid, hindi po tropahan ang pagdalo ng gawain. Hanap ka, yayakap ka lang, damahin mo kasi yayakapin tayo ng Lord. Sino dito willing yakapin ng Lord? Babae sa babae, wala akong maik ng babae sa lalaki. Ako mag-husband and wife kayo, okay po yun sa akin. Ha? Si Ate Rochelle, si Kuya Marvin, si Kuya Ariel, si Ate Chris, si Kuya Dak, ako lang yayakapin mo. Ha? Si Ate Da, si Kuya Willie, nandyan. Kuya Conrad, si Tatay Ramon, yayakapin ka. Yakapin natin. There is restoration. I sense it in my spirit. Si Lord may ire-restore ngayong araw. It can be physical restoration. May sakit is physically, I declare in the name of Jesus healing. Relational, no, may re-restore. Sabi ng Book of Joel, dadating ang panahon, this is a prophecy of the Book of Joel, na yung puso ng mga ama at mga anak ay magjo-join, magiging maayos. Sometimes, hindi tayo nagiging effective. Kami po ni Kuya Dak, bless po kami. Every time, no, pasensya na Kuya Jigs, every time, etong mag-asawang to, si Ma'am Leonie at si Brother Jigs, invited us, andun yung family ni Leonie, andun din family ni Kuya Jigs. Bless na bless kami ni Kuya Dak. Sabi, grabe naman tong pamilyang to. Kailangan may ma-restore na family. Minsan hindi mo namamalayan. Example, kapatid ako ni Ate Leonie. Baka mamaya, hindi ko napapansin si Leonie, sumasama pala yung loob sa akin. Kasi meron akong hindi nagagawa na dapat gawin sa kanya bilang kapatid. Kapatid, sa Karabasyada, if this is a beautiful time sa Lord magkaroon ng restoration, please, let's open our heart. Sinabi, example, sabihin ng Panginoon, kunyari ako po, Luns, lapit ka kay
kay Chona, humingi ka ng tawad. Sample, ate ko si Ate Chona. Lalapit ako, bakit? Kasi sabi ng Book of Deuteronomy, sa binasa ni Brother Aljur, may pagpapala sa pagsunod. Gusto natin ng bukas na langit? Sumunod tayo sa Lord. So all you have to do is to look for a person. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kung kayo naman po ay husband and wife, kayo po yung magyapakan. Baka mamaya, hindi natin napapansin, no? Baka nakakasakit tayo ng kalooban ng ating kasama sa bahay. Amen? Just feel the presence of God. Sapon, tapos ka na. Sapon, may niyakap ka. Tapos ka na. You look sa another person. Pwede ba yon? You look another person. Ulitin ko mga kabataan, ha? Hindi tropahan ang pagdalo ng gawain. As far as restoration, Rabakaya, Rabashante, I sense it in my spirit. Kailangan may ma-restore. Gusto natin ng open heaven. Naku, hindi ko na narinig. Gusto natin ng open heaven. Gusto natin ng breakthrough. Willing ka ba humingi ng tawad? Baka mamaya, amen ka lang ng amen, hindi ka naman willing humingi ng tawad. Sige. Sige, hanap ka. Yayakap ka lang. Hindi nyo kailangan mag-pray. Kung kailangan nyo magsalita, mabilis na mabilis, and then you look another person. Amen? Heaven is open. Thank you, Lord. Hindi ko mapasok. Woo! Sakan. Heaven is open. Kabasa karabababa. Heaven is open. Come on, amen. Heaven is open. Hey! Come on, come on. Sakarabasha karababam. Heaven is open. Heaven is open. Come on. Sakarababam. Heaven is open. Heaven is open. Heaven is open to me. Praise Him. Praise Him. Heaven. Come on. Mas malakas. Praise Him! Praise Him! Heaven is opening. Praise Him. Praise Him. Heaven is opening. Praise Him. Ito yung sinasabi ng mga excited sa Lord. Lord, wala pala talaga akong mapapala kung hindi mo ako sasamahan. Lahat ng mayroon tayo,
Sino po ang prayer for the offertory? Sininang Cho. Ay, sinong aamin na if it is without God, it's nothing? Kasi humble. Tama? Tama? If there is true humility, there is an open heaven. Itong week po na to, as I ponder, ba nag-aaral ako, sabi ko, bakit may mga nakikita ko na nagpo-forward? May lumalapit sa altar. Sabi ko, Lord, bakit ako may nakikitang ganyan? Panahon na, hindi lahat, kasi akala, sasabihin, ay, lalapit na naman ako sa unahan, magpapapray na naman ako. Parang sinasabi, nakakaya na, baka ako na lang yung paulit-ulit. Hindi, humility nga po. When you come to the altar, it symbolizes through humility. Sino po ba yung lumalapit sa doktor? Sino po yung lumalapit sa doktor? Sino po yung nagpapa-check up? Yung may sakit. Sa tingin niyo yung lumalapit, yung gustong-gustong lumapit sa Lord. I will not pray individually, but in the altar of God, the heaven is open. Just come to the altar. Kung gusto mo, hindi pa ako magpe-pray isa-isa, pero this is a sign of true humility. Yung sinasabi mo, Lord, wala talaga akong magagawa kung di mo ako sasamahan. Yung nagsasabi ka, Lord, gusto ko talagang maka-breakthrough. Gusto ko talagang makaranas ng open heaven. Sige po. Sige po. Lapit lang po. Sabi mo lang, Lord, hindi ko kaya pag wala ka. Gusto kong maka-breakthrough. Hindi lang sa lahat ng area ng iyong buhay. Mga kabataan, gusto niyo ng bagong buhay? Lapit kayo sa Lord. Sabihin niyo, Lord, gusto kong mabago yung aking history. Gusto kong mabago sa pangalan ni Jesus. Ngayong araw, I declare it and I decree it in the name of Jesus. Our life will never be the same again. Bukas ang langit. May biyaya pagbukas ang langit. May pagpapatawad, may restoration pagbukas ang langit. And that is a sign of true humility. When we repent to God, Lord, gusto kong maka-breakthrough. Gusto kong makaranas ng iyong pagpapala. Ayoko na ng double standard na buhay. Lalapit sa Lord, tapos sa susunod na araw, gagawa na naman ng kapalpakan. Lord, ayoko na nun. Tulungan mo kami. Totoong on fire in the name of Jesus. Maging totoo sa puso, sa diwa, sa karabasyada, rababababa. Panginoon, narito po ang aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, you know them by name. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kailanman hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Ang iyong mga gawa, ang iyong pananalangin ay mahalaga sa Diyos. Ngayon, sa Karabasyanda, ito ang araw ng pagpapalaya. O Diyos, sa oras na ito, sa Karabasyanda, salamat sa bukas na langit, mga kapatid. I see a currency, no, iba-ibang currency. Receive it by faith. The Lord will bless you financially. The Lord will bless you. The Lord will meet all your needs according to His riches and glory, according to the book of Philippians.
He will supply all your needs. All your needs will be granted according to the Lord. Sa Karabashandarababa, Panginoon, pagpalaan mo mga kapatid namin ito. I see a chain that is loose, being loose. Anong Tagalog ng chain? Kadena. Nakakakita po ako in the spirit. Kadena, nakakalag. Rabababababa, kaya rababababa. Father, in the name of Jesus, I declared and I decree, every chain will be loosed in the name of Jesus. Ano mang talikala, we bind it. Even talikala of chain of injustices. Lord, I declare justice in the name of Jesus. Sa karabababa, ipagtatanggol mo ang iyong mga anak. Rabababa, come on, come on. Sabihin mo sa Lord ang iyong kahilingan at sabihin natin sa Diyos, Lord, kayo po, Panginoon, sa inyo po kami umaasa at patuloy na aasa. Rabababa, kaya Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid naming ito na nasa harapan. Sabi mo, Lord, kilala mo kami, even the hairs, Panginoon, is counted. Lord, anumang, right now, in the name of Jesus, anumang tanikala, Lord, patuloy naming hinihiling. Father, in the name of Jesus, I declared and I decree that you loosen up the power of God upon their hearts. Rakarabashandarabababa. Lord, I declared life. We speak forth life in the name of Jesus. We speak forth blessing in the name of Jesus. We speak for true repentance and humility in the name of Jesus. Lord, hindi mababaliwala, hindi mawawalang saysay, Lord, ang panalangin ng mga kapatid naming ito. At sabi mo sa iyong salita, ikaw po ay tapat, ikaw po ay makapangyarihan at walang salita. Yung salita na hindi po babalik ng walang bisa. Panginoon, lahat ng mga deklarasyon, Lord, lahat ng mga sinambit ng aming labi ay magkakaroon ng bisa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng bukas na langit. Raba kaya rasyanda rababa, I see more groceries. No, groceries, mga supply. Tignan natin, no? Talagang alam na alam ni Lord ang pangangailangan. The Lord will meet all your needs. For those who are in need of a hug, the Lord hug you. The Lord will embrace you, rather. The Lord will embrace you. Our Father in heaven, who art in heaven, thou art in heaven. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth shall. Let loose. Lord, let loose of all the needs according to your riches, according to your glory. Noon nakakakita po ako ng mga drum-drum, mga balde-balde na magaganda na ang man po ay pera. Rabakaya Rashandarababa, may nakakita po ako na gold. Come on, receive it. Kung ikaw yan, kung ikaw may kailangan niya, receive it by faith. Sabi mo, Lord, I receive it. I receive it. I receive it, Lord. I declare special restoration. Special restoration in the body, soul, and spirit. Sa karababa. Come on, sige, taas mo yung kamay mo. Lord, salamat po. Right now, in the name of Jesus, we declare a special release of your blessing sa buhay po ng mga kapatid namin ito. Salamat. Pagpalain mo sila at patuloy na sasamahan. Sige po, pagbilang ko po ng 1, 2, 3, sabihin niyo, I receive it by faith in the name of Jesus. Tanggapin mo lahat ng pagpapala, lahat ng kasaganahan, at ang special spiritual authority that the Lord is giving you today. At the count of 3,
1. Receive it in your spirit. 2. And 3. I receive it in the name of Jesus and by the power of God. Hallelujah. Come on. Come on. Rabababa. Come on. Sige, palakpakan natin sila. Hey! Come on. Heaven. Heaven is open. Heaven. Receive it. You may go back. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heaven is open. Woo! Heaven is open. Heaven is open. Gusto niyo na? Praise Him! Praise Him! Praise Him! Heaven is... Pwede po ba lahat? Ganito po. Come on! Come on! Come on! Heaven is open! Praise Him! Praise Him! 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 Heaven is open! 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 Shall we shout, praise the Lord? I receive it and I will use it in the name of Jesus. Woo! Father, we thank you for a special touch sa ilang saglit. Parang napakatagal. Thank you, Lord, for the spirit of true humility. Thank you, Lord, for your power. Thank you for opening a door of heaven for us. And even for those who are tuning in online, Lord, we declare special blessing. Come, come, come. Come to him, come to her right now and embrace him or her. Lord, I declared sa mga kasama po namin online na may karamdaman, release your special touch of healing. Come on, receive it. Receive it, that's yours. Lord, I declared special restoration in the name of Jesus. Even spiritual. Lord, babalik kami sa Lord. Babalik kami sa iyo. Kung kami may nanlamig, kung kami may nanghina, wala kaming ibang babalikan kung hindi ikaw. Salamat, Lord, that you will cause our heart to be humble after you. Lord, in the name of Jesus, I declared and I decree the sealing of the Holy Spirit upon each and everyone's life. Lord, I declared, Father, yung special justice. You know, each and everyone's heart. I declared special wisdom sa karabasyan darababa. I declared maging yung countenance mo magiging maayos. Hindi ka na magiging mukhang problematic. Ikaw ngayon ay pinakamaganda at pinakagwapong nilalang ng Panginoon. And Lord, this time, Father, loosed the Spirit of God with special anointing. Lord, na mararamdaman at mararanasan even ng mga hindi mananampalataya ang iyong presensya. Lord, I declared special blessing that will come each and everyone's life. Salamat po, hindi mo pagkukulangin ang aming hapagkainan. Pupunuin mo ito, Panginoon, ng mga masasaganang pagkain. Pagpapalain mo ang bawat mga ina
at ama ng tahanan. Pagpapalain mo ang bawat mga anak, ang mga nagsisipag-aral. Lord, we declare special divine protection sa lahat, Panginoon, ng mga kabataan. Bigyan mo sila ng wisdom, O Diyos. Bigyan mo sila ng kapangyarihan upang tanggihan ang gawa ng mga kaaway. Enable them to resist every work of the enemy. Enable them to come near to you that they may be able to resist the devil. Thank you, Lord, na magiging buhay na buhay sa amin ang pagbabasa, pagninilay ng iyong mga salita at ang pananalangin. Purihin ka, Mang Banal, at patuloy mong samahan at pagpalain ang bawat isa, maging mga kasama namin online. This is our prayer. Sa iyo po ang kaluwalhatian, ang karangalan, at ang kagandahan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, mas malakas na palakpak. Ayan. Pakisabi sa nasa kaliwa at nasa kanan, congratulations, kapatid. Please be seated. Praise the Lord. Ang sarap ng maging malaya, no? Tawa? Sino po mag-a-agree? Masarap maging malaya. Yung po papasok ka, papunta ka sa church, mabigat yung paa mo, mabigat loob mo, pero uuwi kang malaya. Amen? At sabihin mo sa katabi mo, that is by the grace of God. Alright. So again, thank you po worship team. Those who are tuning in online, thank you for keeping up this time and receive your special blessing from God. This is Living Word Church. Tunasan, signing up. See you next week. God bless you.